Shalom everyone! Welcome to Long's Conversation. Pastor, OFW po ako. Nakahanap na rin ako ng church dito sa abroad. Saan po ako magsusupport financially? Dito ba o sa church ko sa Pilipinas? Una sa lahat, praise God at may church ka dyan. Hindi lahat na napadpad abroad nakakahanap agad ng spiritual family. Ibig sabihin, seryoso ka sa growth mo at personal relationship mo kay Lord. Good problem yan. Pero biblically speaking, may malinaw na prinsipyo. Sabi sa Galatia 6, talata 6, sabi dito, dapat bahaginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung saan ka tinuturuan ngayon, kung saan ka pinapastulan spiritually, dun natural na may responsibility kang mag-share. Kasi may real expenses ang church. Rent, utilities, ministry materials, support sa full-time workers, and other expenses. Kung ang church mo abroad ang actively nagdi-disciple sa'yo, nag-aalaga sa'yo, at tumutulong sa spiritual growth mo, biblical na suportahan mo sila. Pero teka, hindi ibig sabihin noon, nakalimutan mo na ang church mo sa Pilipinas. Kung strongly connected ka pa rin, kung doon ka lumaki sa faith at may desire kang magbigay din doon, wala rin pong masama doon. Ang prinsipyo sa salita ng Diyos ay makikita sa 2 Korinto 7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Notice, decided in his heart. Hindi sinabing decided in guilt, hindi rin sinabing decided dahil may pressure. Kasi giving is not about geography, it's about stewardship and joy. Giving is an act of worship. Hindi ito bayad sa serbisyo. Hindi ito membership fee. Ito ay acknowledgement na lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Sabi nga sa unang Kronika 20:14, ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. So ang tanong, saan ka dapat mag-support? The thing na dapat gawin ay pray, evaluate, tingnan mo kung saan ka actively being fed and shepherded, then decide prayerfully kung paano mo hahatiin, kung hahatiin mo man. Ang mahalaga dito, kapatid, hindi divided ang puso mo sa pagbibigay. Kasi sa huli, hindi naman si pastor ang church ang titingnan ng Diyos, kundi ang puso mo. Basta paalala lang, huwag lang umabot sa point na kailangan pang mag-Zoom meeting ang dalawang pastor para mag-jack and poy para malaman kung saan mapupunta ang support mo. God bless! Nothing is impossible.